Mabilis, secured, reliable at portable na storage. Kung content creator ka or kahit sino man na maraming gusto or kailangang isave na files for work, for studies, gusto mong mag-backup ng mga photos, videos, and other types of files, sa panahon ngayon, storage talaga ang isa sa mga kailangan natin at may papakita ko sa inyo. Ito yung T5 Evo Portable SSD ng Samsung at hanggang 8 terabytes yung ino-offer nilang ganito. Naghanap ako sa parehong Shopee and Lazada. Ito lang yung nakita kong nag-o-offer ng hanggang 8 terabytes pagdating sa portable SSDs. Pero bago natin pag-usapan, subscribe muna para maka 500k na tayo at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short reviews pa namin. Okay, so quick unboxing muna tayo. Special package yung sinend sa atin ng Samsung dito. So, meron tayong T5 Evo storage pack or pouch na maganda naman, but since hindi yan kasama kapag bumili kayo, wag na nating pansinin. Dito na tayo sa mismong SSD at sa loob niyan, meron tayong documentations, Type-C to Type-C cable at yung mismong T5 Evo. Now, pagdating sa design, unang magugustuhan natin syempre yung compact na form factor. Lalo na kung sanay ka rin dun sa mga external hard drives, mas maliit talaga to kumpara sa mga yon. Very portable at kasya sa mga maliliit na bulsa ng bags natin. Magaan lang din naman, 102 grams. Yung Type-C port natin nasa ilalim, may isang maliit na LED indicator din tayo dyan. At ang isa pang pinagmamalaki ng Samsung dito ay yung 2 meters na drop resistance. Which is good kasi alam nyo naman na ayaw nating malalaglag yung mga external drives natin dahil baka masira, mag-corrupt, mawala yung mga files, mga ganon. Hanggat maaari, syempre, ingatan pa rin natin to since hindi naman covered ng warranty yung pagkasira dahil sa pagbagsak, user error na kasi yun. Pero maganda pa rin na meron tayong additional peace of mind kung sakali nga na aksidente nating mabagsak. At speaking of pagbagsak, meron ding metal ring dito para pwede natin tong isabit. Sa website ng Samsung, pinakita nila na nakasabit to sa zipper ng bag. Not a good idea para sa akin. Tingin ko pag ganun, hindi ako makakampante. Lalo na pag magko-commute ako, baka mamaya, alam mo na, depende sa lugar, baka mawala na lang bigla. Tsaka, syempre kapag biglang umulan, baka makalimutan ko rin. So siguro ang gagawin ko na lang dito, pwede ko na lang lagyan ng Galaxy Smart Tag. At ang ending naman yan, mas okay pa rin na meron tayong ring kaysa wala para kapag kailangan, magagamit natin. May pros and cons nga lang tayo dito sa rubber body. Kasi syempre ang laking tulong ng rubber para sa shock and drop resistance feature nito. Kaya lang, kapitin talaga yan ng alikabok at posible rin na over time, after years of usage, maging malagkit yan. Depende sa environment or sa room temperature kung saan natin gagamitin. Now, in terms of compatibility naman, plug and play lang at pwede sa halos lahat. Sinubukan ko sa Windows PC, sa MacBook, iPhone, and Android phone. Mababasa rin sa mga consoles like PS5. Though, kung gagamitin mo as a gaming library, lalagyan mo ng mga PS4 games, may mga mas mabilis pa dito na pwede mong piliin. Pero, yun nga, compatibility, pwede mo tong gamitin sa halos lahat ng device mo at makakapag-transfer ka ng mabilisan dito. USB 3.2 Gen 1 drive itong T5 Evo with up to 460 megabytes per second na sequential read and write speed. Now, para sa mga katulad ko na nanggaling sa external hard drives pa at sanay sa 100 megabytes per second lang na transfer speed, na-impress na talaga ako dito. However, take note na may mga available na ring portable SSDs na mas mabilis pa. Kaya nabanggit ko rin kanina na hindi ito yung pinaka sakaling gagamitin mo as a gaming library o di kaya for video editing. Sa kaso namin, gagamitin namin to for backup at sa pag-transfer ng mga files papunta sa iba't ibang mga devices. Lalagay namin dito yung mga videos namin. So, sinubukan ko yung transfer speed nito sa iba't ibang mga device. Nag-transfer ako ng mga videos na 100 gigabytes yung total. Una kong sinubukan sa Windows PC namin. From PC to drive, less than 5 minutes lang para ma-transfer yung 100 gigabyte files. Drive to PC, 4 minutes 18, so mas mabilis. Consistent naman sa 400 megabytes per second. From MacBook Air to drive naman, same 100 gigabyte files, inabot ng 4 minutes 14 seconds. Pabalik, 4 minutes 27. At sinubukan ko na rin to sa mga phones ko dito. Drive to S24 Ultra, 5 minutes 48. S24 Ultra to drive, 6 minutes 32. Drive to iPhone 16 Pro Max, 5 minutes 30. Tapos 16 Pro Max, pabalik sa drive, inabot ng 6 minutes 38. Again, sa pinanggagalingan ko, natuwa na talaga ako sa bilis nito. Kahit na hindi siya yung fastest portable SSD sa market natin ngayon. And also, kung titignan naman natin yung positive dyan,
since hindi nga sagad-sagaran yung speed, posibleng mas maiwasan din natin yung pag-overheat or slowdowns. Kasi may mga ganong kaso eh. Yung iba sa mga DIY, bibili ng enclosure, lalagyan ng high capacity, high speed drives, tapos holats pala yung cooling system ng enclosure. So, may mga kaso ng overheating doon, and worse, nagpe-fail pa yung mismong drive. Now, syempre mas okay pa rin kung mas mabilis pa sana to. So, ang sinasabi ko lang dito, may positive pa rin naman. At hindi rin mabagal to ha. Baka iniisip nyo na mabagal na drive to, na tipong maglo-loading pa ng matagal bago natin ma-access yung mga files. Hindi ganon. Pagkasaksak mo dito, kahit mga 4K videos, magpe-play ka agad sa mga device natin nang hindi na naglo-loading. Tatlong capacity yung available. May 2TB, 4TB, and 8TB drive. Yung 2 and 4TB, may mga nakikita na akong kakumpetensya from other brands. Pero yung 8TB capacity, again, wala pa akong nakitang iba, at least locally. So, kung ang kailangan mo ay yung large capacity portable SSD, isa to sa napaka-konting options mo. At bago magtapos, share ko lang din yung isa pang feature na nagustuhan ko dito. Meron tong software, Samsung Magician. Pwede natin tong i-download sa iba't ibang mga platforms at marami din silang features na ino-offer dito. Pwedeng i-check yung health ng drive, pwedeng mag-perform ng benchmark, mag-add at delete ng partition. Dito na rin tayo makakapag-update ng firmware, sinubukan ko rin yan. At meron ding encryption para maging mas safe pa yung mga files natin. Okay, so available itong Samsung T5 Evo Portable SSD sa parehong Shopee at Lazada. Again, may tatlong capacity, 2, 4, and 8TB. Hindi nabanggit sa akin yung SRP nung dalawa. 4TB lang yung sinabi sa aking SRP. 23,999 pesos daw. Pero, chinek ko na to sa Shopee and Lazada stores nila. Paiba-iba yung presyo. So, check nyo na lang din sakaling kukuha kayo. Link sa description. Last check ko, kapag ginamitan natin to ng vouchers, pwedeng makuha yung 2TB for less than 9K, 4TB for 18K+, at 8TB naman for 33K+. Tinignan ko rin yung presyo ng ibang mga portable SSDs sa ibang mga brands at nakita ko na very reasonable naman yung presyo nito. I mean, sure, sabi ko nga kanina, may mga faster portable SSDs pa tayo na pwedeng pagpilian, pero kung susumahin natin lahat-lahat ng features dito, including the software, masasabi ko na competitive pa rin yung presyo nung parehong 2 and 4TB options natin. Tapos, again, kung malakihang capacity talaga ang hanap mo, sa ngayon, eto pa lang yung 8TB portable SSD na nakita kong available sa atin online. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Links kung saan makakabili, nasa description. Huwag kalimutang mag-subscribe. Comment mo na rin kung anong tingin mo sa drive na to. Para sa long-term review ko ng Samsung Galaxy S24 Ultra, click mo lang to. At para naman sa Samsung Galaxy A55 5G, click mo lang to.